Muli magandang araw Pilipinas. Ako pa rin po inyong kasama, Eli Saludar, Secretary. Magandang hapon po uli sa ating mga kababayan. Ito po yung programa na Iparas kay Paras. Bumabati po kami sa inyong ng magandang hapon po, mga kababayan. At ang maestro po, Ado Paglinawan, bumabati rin ng isang magandang araw sa inyong lahat. At siyempre, isa rin sa pinakamainit na pinag-uusapan balita ngayon ay itong pagbibigay ng pahintulot ng piyansa. At siyempre, pwede na nakalaya na ito pong si dating Senador Leila de Lima. So, anong masabi mo rito, Secretary Jing? Well, unang-una, pakinggan natin si Ginang Marlica. May sinasabi siya tungkol dito. Na-predict na daw niya ito at mayroon daw rason bakit nakalabas ito si de Lima. So, talagang inaasahan na mangyayari ito? Inaasahan kasi sabi daw ng puting ahas, mayroon na siyang ikagay na laman na may isang malaking opisyal na nakialam dito. O, nasaan na yung ni Marlica? Panoorin natin. 2 days ago, ay sinabi ko sa inyo na palalayain si de Lima. Okay? Na-predict natin. Actually, hindi naman natin na-predict yan. Diba? Hindi naman totally natin na-predict na ganun-ganun na lang. Siyempre, alam natin ang galawan ni Lisa Ahas sa ni Kuting. Di ba? Even before, di ba 2 days sinabi ko sa inyo, sinabi ko na rin sa inyo sa mga vlog ko na pakakawalan talaga si de Lima. Sino ba si de Lima? Okay? Nakita nyo naman kung anong ginawa niya. Ang nakipagsabuatan sa mga drug lords, sa mga sumira ng kinabukasan ng inang bayan, sumira sa kinabukasan ng mga kabataan, hindi naman siya kinulong dahil trip-trip lang. Alright? Hindi naman siya napunta dyan sa, sabi ni Nier Otomata, gagamitin yan si de Lima para laban kay PRRD. Exactly palangga. So, hindi naman nakulong si de Lima dahil ginipit lang siya. Hindi naman katulad ni ginawa ni Lisa Smugs na ngayon na magtatatakot-takot sa mga vlogger. Hindi naman ganun dahil nag-criticize siya. Si de Lima kaya kinulong dahil kasabwat ang mga sindikato. At ngayon, magkakasabwat na sila ngayon ng sindikato ni Ahas at ni Kuting. Pero ang ulo talaga niyan, mga palangga, ay si Lisa Ahas Araneta. Kasi hindi natin na-anticipate. Hindi ko to inisip. Alam mo, pinagtagni-tagni ko na lang yung pangyayari kung bakit ganito. Higanti ito ni Lisa kay Pangulong Duterte. Bakit higanti? Naalala ninyo, nung sinabi ko sa inyo na kinausap ako ni Lisa over the phone, kung alam ko nga lang, di sana winartap ko na siya noon pa lang. Diba? Na i-push si Kuting, si Marcos Jr. para i-appoint ni Pangulong Duterte sa Department of Agriculture. Okay? Pero never in-appoint si Marcos Jr. Kasi alam pala ni Pangulong Duterte na ang gagawin pala ni Marcos Jr. At alam pala ng Pangulong Duterte na si Lisa Ahas ay ka-business partner ang mga smugglers. Yung pala yun, yung time na yun na panahon ni Duterte ay pinupush talaga ni Liza. Not only sa akin, sa iba pa nilang kakilala na during the time na sa Duterte administration na ma-appoint si Kuting kasi nga hindi naman, ayon kay Lisa Smugs, hindi naman nakakaapekto yung electoral protest na inilalaban ni Kuting Marcos Jr. as Vice President. Okay? So ngayon, mga palangga, ano ang dapat malaman ng taong bayan? Na binudol talaga, okay? Binudol talaga ang mga Pilipino. And of course, Duterte supporters, and of course, si Sara. Kasi ang intention pala talaga, okay, ni Liza ay maghiganti kay Duterte at palalayain niya ang mga taong nakulong during the time ni Duterte dahil nga bakit nakulong yung mga ito?
particularly si De Lima, dahil nga kasabwat sa mga illegal na droga. So, mga kababayan, that explains why na malakas ang kaso against De Lima. Very strong. In fact, pero despite that fact na napakalakas ang kaso, binuno ito ng Department of Justice. Si Secretary Bit Aguirre at saka yung mga USEC ay talagang pinag-aralan ito. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito gawa-gawa. Pero matindi case build-up dyan. matindi ang case build-up nito. Alam ko ito kasi nakakausap ko dati si Attorney Topacio. He was on the at saka yung BACC, Volunteer Against Crime and Corruption. Talagang they were involved in building up these cases. There were testimonies. Si Gulanco mismo, there were identification na nandyan yung pera nakatabi. Pero bakit po? Bakit po itong si Hiner Guito, itong judge na ito, biglang binaliktad yung desisyon ni Judge Buenaventura? Ito po, ito yung desisyon ni Judge Buenaventura. Very strong. Sinabi niya, there is a very strong case against De Lima, kaya dininay niya yung bail. Ito, Muntinlupa Court turns down De Lima's bid for bail. Ito, basahin po natin. The Muntinlupa Regional Trial Court on Wednesday denied former Senator De Lima's petition for bail for a remaining criminal case. In his order dated June 7, Judge Romeo S. Buenaventura of RTC Branch 256 clarified that while De Lima's plea for provisional liberty on humanitarian consideration is untenable, the denial of bail by the court after finding the evidence of guilt is strong does not equate to a finding of proof of guilt beyond reasonable doubt. The arguments raised by the accused regarding the lack of credibility of the prosecution witness and inconsistencies in their testimonies failed to convince the court. The court said. Okay. The court set a hearing for the presentation of the prosecution's evidence on June 19 and the case which involves allegation that Lima tolerated drug deals inside the Bilibid New Prison while she was Secretary of Justice. Okay. So, yun po. Sinasabi ng judge, the evidence of guilt is very strong. That's why he denied. Paano nawala si Buenaventura? Pinalitan ni Alcantara. Pero mukhang ito sa panahon na ito ni Marcos, siya na, si Marcos na ang presidente. Paano biglang naglalaho ang natatakot ang mga judge? Sino kaya ang sumusundot sa ibaba? So sinasabi ni Marlica, there's somebody on top of the situation. So, dalawang judges nag-inhibit. This issue is not based on the merit. It's based on fear and tactics. Tinatakot yung mga judges. Siguro, kung may mataas na may pwesto, wala itong kaibahan sa mga nangyayari ngayon sa Korte Suprema. Tulad ng mga cases na bigla na lang nadi-dismiss pagka favorable dito sa conjugal partners. Ito, klarong-klaro. Ito, why Muntinlupa Court allowed De Lima others to post bail? Yan. Ito na. Ito yung bago may hawak. Itong bago may hawak. Itong Hiner Guito. Ayan. Tingnan mo. After more than 6 years and 8 months, detained former Senator Laila De Lima will finally walk free. Although only temporarily after a Muntinlupa Court allowed her bail in the last drug case against her. Muntinlupa Branch 206. Ibang court na naman to. Reverse Judge Romeo Buenaventura's previous denial of De Lima's bail petition. Aside from De Lima, her accused binaliktad ang desisyon, Eli.
napakagaling nung argumento ni Judge Binaventura. Babalik-talin lang nitong hito na ito. Ano ba ito? Isda na hito? Hito? Hito. Masarap yung hito, sa mga isda. Ang sensitive ng case na ito kasi drug case to eh. Are we going towards narco politics here? Hindi lang politika ito eh. May narcotics angle dito eh. Baka naman may mga cocaine users dyan sa matataas na lugar na siyempre, na sila na nagiging yung si Sarayot ka Sayarot binigyan din ng bail ayun talagang nahuli na ng Australian police yun at nakipag-cooperate ang Australian ito nahuli na pati yung kanyang drug den where dalawang foreigner na nahuli. May laboratorio. Pero nasaan ito si Sayarot? Kasama sa entourage. Binigyan pa ng bail, binigyan pa daw, sabi ni Marlica, di umano, binigyan pa daw ng security. So, it goes without saying na yun ang trend to be loose about the drugs menace in our country today, mga kababayan. Klarong-klaro naman na ang daming nagsasabi na talagang di umano ginamit talaga ni De Lima yung kanyang because of her desperate to become senator. She really used nakikita siya ng butas na magkaroon ng panggastos. Alam mo kasi pag mag-senator ka, napakalaking gastos niya, Eli. Nakita niya na bayad ka pa sa possibility na magamit niya yung mga and the star witness here is Golanco. Pero dito, Secretary, sa mga nakaraang pangyayari sa kasong ito, yung mga sinasabing mga testigo nagsibaliktaran. Yes. So ang perception ng tao rito baka talagang mahina or kasi dalawa lang yan, pwedeng talagang bumaliktad or tinakot or binayaan man, di ba, sa mga ganyang testigo? Posibleng may lumalakad. Saka, bakit inabot ng ganyan katagal yan? Dapat yan, marathon hearing na nga yan. Yes, Desisyon na eh. So, yun, mga kababayan, this is how the cookie crumbles or this is the cookie tumbles, so should we say. Talagang pinapakialaman na talaga yung justice system. But some people are saying, this is how the judicial system works. Pero how can that be true? Tagal na yan. Judicial system daw kasi binigyan ng si De Lima. Unang-una, paano naman halimbawa, Department of Justice, you think mga bobo yung mga prosecutors yan? That they are just filing this case because dapat ang mga magti-testify nito, hindi yung mga testigos tulad nila Ragos. Dapat, ang magsasabi dapat dyan, ang mga DOJ, fiscal or prosecutor na, sir, mahina talaga yung kaso namin Mahina talaga yung kaso namin, kaya nabigyan ng bail si De Lima. The evidence of guilt is not strong. That's why Hener Guito has granted bail. Pero it leaves a bad taste in the mouth. Why, mga kababayan? Because Buenaventura is not a pushover judge. Matagal na si Buenaventura na judge na marami na rin mga kaso na hiniwakan. And why would he decide to deny bail? Tapos, obviously, babalik ta rin lang ng isang judge na baguhan lang. Has not even studied the case. Kailan lang naman niya? A few months ago. So how can he write a 69-page decision kung walang nag-uudyok sa kanya? Di umano. Kaya tama si Marlica. Ano sinasabi ni Marlica?
na-predict na raw niya yan because it's anticipated. Nandyan sa pattern of handling, management nitong administrasyon na ito. At sino daw ang behind? Palusot sa mga ganyang mga Sino daw ang behind dyan? Malamang dyan Silises Mags. Ayon mismo kay Maharlika. Si First Lady. Siya yung tinuturo. Oo. Kasi alam mo, mga kababayan, tulad ng mga ginagawa nila ngayon, they are now, dahil ayaw nila magipag-frontal against Duterte, kasi ma-obvious sila. Although they have resentment against PRRD, they're using proxy to demonize, to accuse Duterte of this and that. Dinidemonize nila because they know inuunahan na nila si PRRD dahil at the end of the day, dahil bumulusok na yung survey ni Marcos, they know that the only person who can rally the people is President Duterte. So, ngayon pa lang, sinisiraan nila. Pero ayaw nila mag-frontal because they want to appear na everything is still all right under the unity team or unity, samahan ng unity. So, so they're recruiting talking heads. They're recruiting talking heads. And there are people who are brave enough to fight Duterte. And ito na nga yun. Una muna, itong Trililing. Alam naman natin yung Trililing na yan. I have an experience with him. Hindi ko na lang sasabihin because I pledge certain friendship with him dahil nakikiusap siya sa akin. Pangalawa, itong si De Lima. After using the left, they are now using another group who will at any time say against Duterte kasi they have already said these things when Duterte was still president. So ayaw nila mag-frontal, ginagamit nila itong talking heads na ito kasi these people will not mince words against the president. Pero Secretary, may binabanggit si Maharlika na talagang merong pagiganti di umano itong si FL. Yes. Na nilakad daw pala noon na maging agriculture secretary ito. Ito ba yan? Yes. Sinabi niya na dapat tinape niya. Dapat winire-tap niya kasi sinabi daw, Maharlika, you help us. You help us build na image na maging DA secretary yung labi-dabi ko. Sabi ni Maharlika yan. Now, hindi. It was just ignored. Nilagay si Piñol, tapos nilagay si William Dar. William Dar. They ignored him. Mabuti na rin kasi otherwise, baka noon pa lang, tumaas na yung kung nilagay siya ni President Duterte noon, tinanggap yung pakiusap, baka noon pa lang matagal nang nagagalit ang taong bayan kay President Duterte dahil tataas yung presyo ng mga pilihin noong panahon ni Duterte. Matutuwa doon yung mga pangalan na binanggit ni Swansing. Oo. But nung panahon ni Duterte, there was no place for smugglers. There was no place for hoarders. Kasi talagang pinapatokhang ni Duterte yung mga kriminal na yan. Di ba? So, because of that resentment, hindi lang yan. May naririnig pa ako that, siyempre, nire-resent niya yun kasi Duterte was very frank. Sabi niya, this candidate is a very weak leader. There's a candidate that is using cocaine. So, siyempre, ikaw ang campaign manager, ikaw yung may bahay, siyempre, deep inside you, talagang naghihintay ka lang ng panahon na pukpukin mo yung ulo ng kalaban mo, di ba? And now is your opportunity. That's exactly what Maharlika is saying.
Tayo lang naman, sinusundan lang natin yung trend of thought ni Ginang Maharlika. So, it's pretty obvious that they're using these people. Hindi pa ito. Umpisa pa lang ito. Kalalabas lang ni De Lima. Nagpasalamat na siya kaagad kay Ferdinand Marcos Jr. Di ba? I'm thanking the President for this justice system. Yes, What justice system are you talking about? Justice system na babalik ta rin yung desisyon ni Judge Binaventura, who was a very good judge. Itong si Hinerhito, saan pa galing to? Bakit Kailangan lifestyle check yan. bigla na lang. Baka magkabahay yan sa Forbes Park. Di umano. Baka lang naman. So, yun po mga kababayan. Akala ni De Lima, sitting pretty na siya. Huwag kang masyadong aasa. Kasi, ang bola ay bilog. Bilog ang bola. At saka, pending pa yung kaso mo, bail pa lang yan. What if something along the way, miracles will happen, di ba? Yan po, mga kababayan. Okay, so yan po muli, no? Hanggang sa susunod. Maraming salamat po sa inyo.